Isang makakalikasang araw sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Natural Connections, ang online news and information program na tumatalakay sa mga programa, proyekto at iba't ibang aktibidad ng DNR National Capital Region. Layunin naming maihatid sa inyo ang mga impormasyon at kwentong nagbibigay liwanag sa patuloy na pangangalaga at pagprotekta ng ating kapaligiran para sa higit na kaalaman, pakikilahok at kapakinabangan ng bawat mamayan. Patuloy ninyo itong mapapanood sa ating official Facebook page at YouTube channel na DNR National Capital Region. Nagsisimula pa lamang ang taon, ngunit asahan ninyong mas marami pa kaming ihahandang makabuluhang talakayan at makakalikasang kwento na tiyak ninyong aabangan sa mga susunod na episodes. Para sa kauna-unahang episode this year, tampok ang mahalagang papel ng wildlife rescue and proper handling na isinasagawa ng Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center dito sa Quezon City. Alamin natin kung paano nila inililigtas, inaalagaan at inihahanda sa muling pagbalik sa kanilang natural na tirahan ang mga nasa gitnang mga buhay ilang at kung bakit mahalaga ang responsableng pag-aalaga at tamang pakikitungo sa wildlife para sa balanseng ekosistema. Tama ka dyan, Micah. Isa ito sa mga pangunahing katanungan at concern ng marami nating mga kababayan. Sa tuwing may lumalapit sa kanilang mga Metropolitan Environmental Offices o MEOs, maging ang ating Enforcement Division at iba pang mga organisasyon o individual para sa wildlife retrieval sa kanilang mga lugar, kadalasan ang kasunod na tanong ay, saan nga ba dinadala ng DNR ang mga nasagip na hayop? Sa episode na ito, bibigyang linaw natin ang prosesong ito mula sa retrieval, maingat na paghawak hanggang sa pagdadala sa tamang pasilidad kung saan sila ligtas na inaalagaan at nire-rehabilitate. Pero bago pa man tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan, nais po muna muli naming magpakilala sa inyong lahat. Ako po si Arizola Bard. At ako naman si Michael Caras Encela at ito ang Natural Connections. At upang higit nating mapalalim ang ating pag-unawa sa paksang ito, makakasama natin ngayon ang isang eksperto mula sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center, si Doc Glenn Magwad, biologist 2 na magbibigay liwanag sa proseso ng wildlife rescue, tamang paghawak at rehabilitasyon ng mga nasagip na mga buhay ilang at iba pa. Isang makakalikasang araw, Doc Glenn. Bumati po muna tayo sa mga tagapanood natin online. Isang makakalikasang araw, Micah and Aris, at sa ating mga tagapanood. Alright, umpisa na natin ang ating talakayan pagdating sa wildlife rescue and handling, Doc Glenn. Of course, we'd like to give information to the viewers. First on, ano ang initial procedures once na madala na isang wildlife sa BMB Rescue Center pagkatapos ng retrieval operation? So, pag naka-receive or may dumating na hayop sa amin, physically, tinitignan muna namin yung state ng health ng hayop. Meron ba tong mga injuries? Kung meron, minor ba to? Or major ba to? Kinakategory natin. Juvenile ba? Adult? Tapos ang pinaka-important, tinitingnan natin kung exotic ba ito or native endemic. Pagdating pa lang ng animal, kinakategory na natin para ma-address natin yung needs ng hayop. Kasi alam natin, most of the time, stress na stress yung mga dumadating sa atin. Alright, Doc Glenn, sa mga instances na injured po ang wildlife na dinadala sa Wildlife Rescue Center, ano ba ang ating immediate medical interventions para sa mga ito? May cases kasi na dumarating yung hayop, ang cause lang is madalas stress, hindi naman ganun kagrabe. Pero merong cases na talagang nag-resort kami ng diretsyo na surgery, especially yung mga bali yung pakpak, mga nabarel, or yung mga nasaktang ahas. So, yun, depende rin sa case na dumadating yung ginagawa namin. Paano naman po yung mga wildlife na na-retrieve natin pero hindi naman sila injured? Paano po ang proseso sa pag-alaga maging sa observation nito? Okay, so ang protocol natin is, halimbawa may dumating sa aming wildlife na pwedeng i-release sa wild at apparently wala naman siyang injury. Nangyayari yan madalas after ng mga bagyo. Pero pag tingin namin, in-x-ray namin, healthy naman. So upon clearing na tingin namin kaya at fit at nandun pa yung vigor ng ibon, immediately kailangan nating i-release. Kasi yung per araw niyan tumatagal sa atin, nai-imprint kasi. So hanggat may vigor pa, talagang wala naman kaming nakikitang communicable na sakit, we release back as soon as possible.
Doc Glenn, matapos ang prosesong ito, ano naman yung mga criteria para malaman kung ang wildlife o buhay ilang ay fit to release na sa kanilang natural habitat o tirahan? So we do laboratory test, we do x-ray. So ang pinaka-rule kasi natin is unang-una, native endemic, wala siyang sakit, hindi siya magdadala ng nakakahawang sakit sa wild. And then, ang isang pinaka-importante is hindi siya imprinted. So, kumbaga, wild specimen talaga. Kasi meron tayong mga ibon, katulad yan, mga agila, fit, malakas, okay, kaso lumaki sa tao. Pag ganun kasi, nire-rehabilitate pa namin. Kasi tendency, wala silang takot sa tao. So, nagkakaroon ng problema. Pag nirelease yun, lalapit sa tao. Pag hindi alam ng community, huliin ulit yun. Doc, sa instances naman po na ang nasabing wildlife ay hindi pa maaaring i-release, paano po ang kadalasang ginagawa natin dito? Dalawang klase kasi yun. Merong hayop na pwedeng i-release pero kailangan pang i-rehabilitate. Meron namang mga hayop na kahit healthy na, kailangan mong ilabas kasi exotic sila. So ang ginagawa namin, yung mga kailangan pang rehab, ilalagay namin sila sa mga set ng kulungan, we do minimal human exposure. Kasi kailangan nating i-ano yung pagiging aggressive or vicious. Kasi survival skills yon. Mayroong mga cases na gano'n katulad yan, agila, kaso sira yung pakpak. So hindi ko pwedeng i-release. So kailangan ko siyang ilagay sa malaking kulungan para ma-exercise niya yung muscle niya, magkaroon siya ng feather growth. And then, pag tapos ng rehabilitate, we test again. Kung talagang fit, we do release. Yun namang mga exotics na pwede nang ilabas kasi wala nang case, healthy. We try to do disposition by loan. So yung mga zoo sa Pilipinas, binibigay natin yung hayop as loan. So ibig sabihin, pinahiram. Pwede na lang i-display. Ngayon, minomonitor natin yan. Pag-aari pa rin ng Philippine government. Nagpapasa silang inventory. Pag halimbawa may namatay, nanganak, atin pa din yun. So binabalikan namin yun. Kung nag-violate sila dun sa agreement, pinupull out natin. Doc Glenn, ano naman ang improvements being considered ng BMB Wildlife Rescue Center para mapahusay pa ang retrieval to release process? Unlike nga dati, we got a facility that can accommodate even emergencies. Yung mga test, tinatakbo pa namin sa mga lab. So kumbaga, ngayon, we can do it mabilisan. And then, yung communications natin with third parties. So katulad yan, may dumating kaming pangolin, inaabot ako ng 2 months bago ma-ship. Ngayon, I can do in 5 days. Kumbaga, yung mga ganong emergency cases, even yung mga immediate phone a friend. Kasi syempre, hindi naman lahat ng hayop kaya namin. So, yun, maganda yung network. So, kumbaga, we can accommodate with the limited resources that we have. Kaya naman. Wag lang siguro mga elepante, rhino na yung dumating. Pero with most of the trade, kaya naman. At syempre, bago tayo magtapos, Doc Glenn, ano po ang inyong mensahe sa ating mga manonood online? Paano makakatulong ang publiko para sa wildlife retrieval and handling procedures natin? So, if meron kayong mga ma-encounter na wildlife, and then yung lugar nyo is talagang merong wildlife, let it be. Kung hindi naman nagpo-pose ng threat sa humans, halimbawa may nakita kayong ahas, hindi naman siya makamandag, huwag nyo nang galawin. Aalis at aalis yan. So most of the time, na-persecute or nasasaktan yung hayop kasi mali yung understanding natin sa hayop. Diba? Given a chance, they will just flee or aalis. Diba? They rarely attack humans unless provoked. Lagi natin tatandaan. So, especially kung halimbawa hindi mo naman ma-identify din yung hayop, halimbawa ahas, hindi mo alam kung makamandag o hindi, huwag mong pakialaman. Okay? Kung tingin mo hindi mo kaya, hindi ka marunong manghuli, huwag mong hulihin. Kasi it will just end up either ma-aksidente ka or masaktan mo siya. Okay? So, active naman yung internet, active yung mga communication. So, pag merong mga ganyan case, i-report nyo lang sa nearest DNR dun sa area nyo. Alright, muli po nating nakasama si Doc Glenn Magwad, isa sa mga biologists ng BMB Wildlife Rescue Center. Maraming salamat po, Doc Glenn, sa pagbabahagi ng inyong oras, kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol sa wildlife rescue at tamang paghawak sa mga nasasagip na ligaw na hayop, di lamang dito sa NCR kundi sa mga kalapit na lugar. Malaking tulong po ang inyong mga paliwanag upang higit na maunawaan ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng responsableng pangangalaga at proteksyon sa ating wildlife. Sa uli, ang wildlife retrieval, rescue at wastong paghandle ng ating mga buhay ilang ay hindi lamang responsibilidad ng mga otoridad, ito ay kolektibong tungkulin natin lahat
bilang tagapangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon, pagsunod sa tamang proseso at taus-pusong malasakit sa ating kapaligiran, nabibigyan natin ng pangalawang pagkakataon ng mga nasa gitna hayop na makabalik sa kanilang natural na tahanan at muling gampanan ang kanilang mahalagang papel sa ating ekosistema. Higit sa lahat, ipinapaalala nito sa atin ang tunay na malasakit sa wildlife ay nagsisimula sa tamang kaalaman, responsableng pagkilos at pakikisa sa mga programang naglalayong pangalagaan ng ating likas yaman. Ang BMB Wildlife Rescue Center ay patunay na may mga institusyon ng pamahalaan na patuloy na nagbabantay, kumikilos at nagsusulong ng konkretong hakbang para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga buhay ilang. Ngunit higit pa sa mga programa at pasilidad, ang tunay na pangangalaga ay nagsisimula sa bawat isa sa atin sa simpleng paggalang sa kanilang buhay, sa kanilang likas na gawi at sa mga kanilang mga tirahan. Sapagkat sa pagprotekta sa kanila, pinangalagaan din natin ang balanse ng ating kalikasan at ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. And with that, muli, inaanyayahan po namin kayong lahat na patuloy na suportahan ang ating official Facebook, Instagram, X, and YouTube accounts sa pamamagitan ng pag-like, follow, and share nito. At kung mayroon pa po kayong nais pang itanong hinggil sa topic natin for today o suwestyon tungkol sa susunod nating mga topic, maaari po kayo mag-email sa dnr_ncr_rpao@yahoo.com. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episodes ng Natural Connections, connecting people to nature. And nature to people.